Mahal na kaluluva, maim gea sandali sa buhay na tayo ay nahaharap sam gea senyales na tila naggagabay sa atin patungo sa isang hindi inaasahang ed nakabibighaning landas. Engaon, nais kong gibahagi sayo ang isang matinding menesahe na puno ang malalalim na emoson. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa pakibik, ito ay tungkol sa tapang, pagbabago, at pagharap sa sariling mga takot. Isipin mo ang isang tahimik na gabi, kansan ang tanging tunok ay ang pakavit ng mga kuliglik na kasabay ng iyong mga inisip. Sa ganitong senaryon rekatahimin, ang pag-ibig na iyong buhay ay nasa iyong tabi. Ngunit, sa kabalitan rekatahimin rekapaligan, ama emosinon salub na taong ito ay isang baryo, isang apo na sumusungat na baban lahat na nakatapo nito. An apowi na ay tiyou, simboliko, ay malapit na lamunin ang bahay kansan ka natutulok, hindi ang pagkawasak, kundi ang isang pagbabagong tangent ang tunay na pakibik ang makapagdadawa. Sa simula, maaari mong maramdan ang sakit na hindi alam. Sa katunayan, sino ang nais magising sa isang sunok? Ngunit ang sunok na ito ay hindi pisikal, ito ay isang metapora para sa mga nakabibighaning pagbabago na maaring dalhin ang tunay na pakibik. Panahon na upang magising, upang buksan ang mga mata sa mga posibilidad na nagkukubli sa likod ang takot at kavalang katiyakan. Ang pakibig na ito ay hindi isang panyaya sa takot, kundi isang paggising. Bago ipagpatuloy ang mensahe, isulat sa mga komento ang mantra na ITOU. Karapat dapat akong magkaroon ang tunay at walang hadlang na pakibig. Ngayon, ipagpatuloy ang mensahe. Mayroong isang bagay na mahiwaga na nangyayari kapag pinapayagan natin harapin ang ating pinakamalalim na damdamin. Ang pakibig, kapag toto, ay nagdadala sa ibabaw ng ating pinakapayag na kakaniyahan. Ang taong ITO sa iyong tabi ay malapit ng palayan ang kanyang sariling puso, upang ipakita ayaw kan ano talaga ang nararamdaman niya. Napansin mo na bakampano ang ilang mga pagkakataon sa iyong buhay ay hindi lamang basta pagkakataon? Marahil mayroong senyales na nagepea kita na, isang kantang biglang tumutugtok sa radio, isang malambing na alaala na humahaplos sa iyong isipan, isang panaginip na tila mas toto kaysa sa tunay na realidad. Sa kontekstong kito, ang pakibig ng iyong buhay ay na sa masamang kalagayang emosyonal, ngunit hindi ito nakikita ng panlabas na mundo. Siya ay may dalang pasanin mga emosyon na, sa paglipas ng panahon, ay naging imposibleng balewalain. Ito ang simula ng katotohanan na malapit ng lumitaw, isang katotohanan na magdadala ng ginhawa at marahil kahit kasiyahan kapag ito ay sa wakas ay nahayak. Mayroong isang napakahalagang bagay na kailangan mon malaman. Ang sakit at kalituhan ay tanging simula ng ginhawa. Ang sandali kung kailan ang taong ito ay sa wakas ay palalayain ang kanyang mga damdamin ay magiging parehong katapusan at simula. Ang suspense at inaasahan ay tumitindi sa bawat sandaling lumilipas, naghahanda sa ipsilono at sa taong ito para sa ano ang darating. Ngayong, bago natin ipapatulo ang mensa, isusama komento, tam-tamitam, upang tawagin ang enhirian na papaba at narebagong siko. Kung ang mensan ito ay umugong sa iyo, isalang-alang ang pasupos sa aming trabaho sa pamagitan re isang kilot na repat maman sa pamagitan re pindutan re salamat. Ang iyong kontribusyon ay tumutulong sa amin na patuloy na magbahagi ng mga nakaka-inspire at nagbabagong mensahe. Ang kwentong nagaganap sa pagitan ninyong dalawa ay parang isang sayaw ng mga anino at lavanak, kansaan ang kavalang katiyakan ay sa wakas ay nagbibigay dan sa kalivanagan. Ito ay isang sandali ang labis natrium kahinan, kung saan ang kayabangan at ako ay humarap sa katapatan at tapang. Kapag ang taong ito ay nagepea siya sa wakas na buksan ang kaniyang puso, makikita mo ang iyong sarili sa harap ng isang pagepay pilihan. Makikinig ka ba sa kaniyang sasabihin, o ikaw ay nakasunod na sa ibang landas? ITOU ay isang palaysipan na tangent an oras ate ang iyong puso ang makakasagot. Mahal na kaluluwa, nais na gumagaa ang kiyo na malaman mo na ang kentong ITOU ay hindi pa natatapos. Ang pagbabago na malapit ng mangyari ay hindi maiwasan, ate ang epekto ng malalim na pagbabagong ITOU ay mararamdaman ng leha ng nasa paligid mo. Ngunit may isang mahalagang tanong na kailangang itanong. Kapag ang pag-ibig na ITO ay nahag, kenda kapabeng makinig ng may bukas na puso?
Kan an mensaheng ay tiou ay tumama sa iyong puso. Iwanan an iyong komento at ibahagi an iyong mga karanasan. Ito ay hindi lamang isang kwento. Ito ay isang katotohanan na unti-unting mabubunyak sa paglipas ng panahon, na ginagabayan ng mga hindi nakikitang kamay ng tadhana. Hindi na oras upang tumanj. Penacha na upang may handa para sa isang bagong gugto na malapit neng magsimula. Puno ng mga matitinding katotohanan at damdaming hindi may kukulong. Bago ipagepeatulo ang menesahe. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel, samantalahin ang pagkakataong magsubscribe. Ito ay tumutulong sa amin na patuloy na lumikha ng makabuluhang nilalaman para sa iyo. Ngayon, ipagpatuloy ang mensahe. Mahal na kaluluwa, ang paglalakbay ng pag-ibig para sa bawat isa sa atin ay nakatali sa mga sandaling nagmamarka at nagtatakda kung sino tayo. Ang eksenang pinakamahusay na naglalarawan sa yugtong ito ng iyong buhay ay maihahambing sa isang emosyonal na pelikula, kung saan ang pangunahing tauhan, ikaw, ay humaharap sa isang apoy ng puso na nagbabanta na gumuho ang mga pader ng seguridad na maingat mong itinayo sa paligid ng iyong mga pinakamahina na emosyon. Ngunit hindi lang iyon. Mayroon pang mas malalim na nangyayari. Habang naghahanda kang haapin ang hindi alam, ang pag-ibig na akala mo ay pamilyar ay nagsisimulang magpakita sa ilalim ng bagong liwanag. Lahat ng mga aspeto na hindi mo napansin ay nagsisimulang kumikislap, tulad ng mga bituin na nahahayag sa isang lalong madilim na kalangitan. Sa gitna ng kaguluhan, ang ginhawa ay nakatago sa likod ng alon ng kalituhan at takot. Ito ay isang yugto kung saan ang anumang emosyonal na pagtutol na natitira ay susubukin. Sa bawat haplos, sulyap o hindi nasabing salita, nakasalalay ang sakit ng mga inaasahang hindi natupad. Ngunit mayroon ding pangako ng isang mas mataas na bagay, isang bagay na nagkakahalaga ng bawat segundo ng paglalakbay na ito. Nais mo na bang malaman kung bakit ang ilang mga kwento ng pag-ibig ay umuugong ng napakalalim sa atin? Ito ay dahil sumasalamin sila sa ating sariling mga katotohanan, bawat punik at patch ng ating puso. Minsan, sa pamamagitan ng pagdurusa, tayo ay nadadala upang matuklasan ang ating pinakatotoong sarili. Ito ang malupit na katotohanan ng pag-ibig. Ito ay parehong bumubuo at sumisira, upang sa huli, makabuo ng isang bagay na mas maganda kaysa dati. Ang tensyon sa pagitan ng kung ano ang narito, at kung ano ang maaaring mangyari ay lumalakas. Ang pag-ibig na ito ba ay kayang sunugin ang lahat ng iyong mga pagdududa, o mawawala ka sa apoy na ito sa loob? Marahil ito ang mga tanong na magdadala sa mga sagot na iyong hinahanap. Ang pag-ibig ay parehong isang usapin ng oras at ng pagpili at intuisyon. At ito ang iyong pagpili, payagan ang apoy na ito na yakapin ka o lumayo upang mapanatili ang iyong iniisip na alam. Ngayon ay oras na upang pahintulutan ang iyong sarili na makaramdam. Ang mga anghel ay mahinang bumubulong. Ngunit sa gitna nito, may isang lambing na lumilitaw, isang pagtanggap na ang pagiging mahina ay hindi nangangahulugang kahinaan. Isang nakatagong lakas ang kilalanin kung kailan oras na upang pahintulutan ang mga pader na nagpoprotekta sa atin na maging hindi gaanong matigas, na nagsisilbing mas kaunti bilang mga depensa at higit pa bilang mga tulay sa mga bagong karanasan. Marahil ay makikita mo ang kapayapaan sa kaalaman na hindi ka nag-isa. Ito ay isang paglalakad sa kasama, kung saan ang bawat hakbang mo ay sinasamahan din ng walang tigil na ritmo ng pag-ibig na umaagos sa pagitan mo at ng taong ito. Gayunpaman, ang karanasan ng magkasamang maglakad ay nangangailangan ng pagsisikap. Isang pagsisikap na, sa halip na makapagpagod, ay nagbibigay ng sigla. At kaya, mahal na kaluluwa, paano na? Paano haharapin ang bagyong ito ng emosyon? Ang mga anghel ay mahinang nagpapaalala na bawat hakbang na ginawa sa pag-ibig ay isang hakbang sa tamang direksyon, kahit na ang daan ay mabagal at hindi tiyak. Walang maling pagpili, basta't ang pagnanais at intensyon ay nagmumula sa puso. Ang pag-ibig ay tumatawag, at ito ay mas malapit kaysa sa iyong inaasahan. Ngunit kung ikaw ay patuloy na nagdududa o naliligaw, itanong sa iyong sarili, handa na ba akong tumanggap ng pag-ibig sa kanyang pinakapayak na anyo, kahit na ito ay dumating na wasak at hindi perpekto? At malaman na, kahit sa kanyang mga imperpeksyon, ang pag-ibig ay perpekto pa rin sa layunin at intensyon. Ang mensaheng ito ay umabot sa iyo sa tamang oras, ngunit kailangan mong kumilos ng mabilis. Ang mensahe ng mga anghel ay hindi isang panandaliang babala o isang banayad na simoy. Ito ay isang buhawi ng mga pagbubunyag, nagdadala ng parehong ginhawa at emosyonal na pag-unlad. Ramdam sa hangin ang tawag pa sa pagbabago. Hayaan mong yakapin ka ng kanasang ito tulad ng isang tanyag na awit na alam natin, ngunit hindi natin makalimutan. Sapagkat ito ang tunog ng buhay, umalingaw-ngaw ang pangako ng walang hanggan din sa loob ng bawat isa sa atin. Sa lalong madaling panahon, matatagpuan mo ang iyong sarili sa punto ng pagsasama ng pagnanais at realidad. At doon, mahal na kaluluwa, lahat ay magkakaroon ng kahulugan. Maghanda para sa muling pagsilang, para sa wakas na isa ring bagong simula,
kung saan ang sakit ay nagbibigay daan sa ginhawa, at ang pag-ibig ay nahahayag hindi bilang kaaway, kundi bilang isang matandang kaluluwa na kaibigan. Hinihimok kita na ibahagi ang mga karanasang ito. Kaneng mensaheng ito ay umugong sa no? Ibahagi ang iyong mga damdamin sa mga taong nasa paligid mo, na nagapea pahintulot sa echo na ito na lumago ed lumavak, sapagkat sa tunay na pagkakaisa ay natatagapauan natin ang mas malaking kahulugan ng pamumuhay. Kan ang mensaheng ito ay umugong sa no at sa iyong sitwasyon, isaulat sa mga komento, nagtitiwala ako sa daloy ng pakibik. Ibaji en jiyong MGA karanazan sa MGA komento. Zvlag taujość tut jab grug tzvu. Za minus pelv tidla minus ilzjob od sidle kenst od zau ulgajot utejeć minus zgab zaut dostedeć. Salamat sa panonoot, ed makkikita tayo sa susunod na video. Mechal na kaluluwa, an tunay nalakas ng eitin pakiral ay an kakayahan yakapin an lecha ng emosyon na dulot ng pakibik. Nakikita emo ang lakas sa paniniwala, salikot ng bawat hamon, mayroong aral ed biyaya. Ang katotohanan ng pag-ibig ay bisang simpo. Madalas itong kumlika, puno na retas at baba, tulad na maalon na matiyang humahumon sa buhangin na panahon. Sa salaysay na ito, tingnan ang pakibig bilang apoy na sumisiklap upang magdala ang pagbabago, ito ay nakasisira lamang ang sapat upang alisin ang mga bagay na hindi na nakakatulong, na nagbubukas ang espasyo para sa bago at sariwa. Isipin esa isang sandalikan paano an MGA pinakamalalakas na puno ay lumalaki pagkatapos masunok an MGA gubat. Ito ang walang katapusang siklo ng paglago na maring ipakita ang pakibig sa ating mga buhay. Gayun paman, ang pakibig na ito ay humihiling din sa atin na maging walang takot. Hindi lahat ng apoy ay kailangang patayin. Minsan, ang pagtitik sa kanilang mga mata ay nagbibigay dan sa atin upang makita kan ano ang kailangang harapin. Ang pakibig na iyong nararamdaman ay maring lumitaw sa mga malupit na badyo o sa mga banayad na simoy, ang gunit sa anumang anyo ito dumating, hindi ito humihingi ang pahintulot. Ito ay simpleng umiraw, isang de mapigilang puversa para sa panlong na pagbabago. Pumaksok muli sa eksena kung saan ko ay natulog sa tabi na pag-ibig na iyong buhay. Ito ang iyong sandali na parising. Ang susunod na ibubunyak kao ay maring magbago ang lahat. Sa likod ang katahimikan na ito ay ang potensyal para sa isang pakibig na lumalampas sa pangkunawa. Mayroong mensahe na kailangang marinig, isang pagkukumpuni na kailangang gawin, kahit na ang mga salita ay hindi kailanman umabot sa pagkasabi. Isipin na, sa simbolikong bahay na ito, bawat pader ay kumakatawan sa isang hadlang na iyong itinayo upang protektahan ang iyong sarili. Gayunpaman, kapag ang MGA pada na ITOU ay nagsimulang kumikislap sa liwanag ang MGA apouwi, dun emo mapapansin kan gaano ka transformative ang pakibig. Itinutulak tayo nito sa mas malalim na antas ng koneksyon sa ating sarili, at sa taong pinili nating mahalin. Ang pagdududa, takot, at kawalang seguridad, lahat ay nagsisimulang matunaw sa init ng apoy na ito ng pakibig. Madalas tayong kailangang bitawan ang aitin pagkakahawak sa MGA masakit na nakaraan upang makamit ang isang maliwanag na hinaharap. Ang pakibig ay nangangailangan na tumingin tayo sa lup ng aitin sarili, upang ipakita kan ano talaga ang aitin ninanais. Ang karanasang ITOU ay lumalabas ngayon bilang isang pagsubok ng tapang. Sapagkat kinakailangan ang tapang hindi lamang upang umibig, kundi pati na rin upang mahalin. Ano ang mangyayari kan sa wakas ay pinapayagan natin ang pakibig na pumasok sa ating mga isipan at puso? Ang epekto ay maring maging nakabibighani, ngunit sa esensya ay nagpapalaya. Bawat haplos, bawat salita, bawat kilos, ay nagiging isang konkretong patunay na talagang tayo ay buhay, na may kakayahang makaramdam nege hindi maisip na lalim. Naisip emo na bakang bakit may mga tiyak na tao na pumapasok sa ating mga buhay? Ang katotohanan ay kumakatan sila sa isang bagay na dapat nating matutunan o malampasan. Kaya, ganoman kalakas ang pakibig na ito ay dumarating bilang isang banayad na gabay, na nakanyaya sa na magapea tuloy, magbago, ed mamulaklak. Habang ang behay ay simbolikong nakapoy, isang bagong pananav ang nabubuo. Ang kaisipan na ang tunay na pakibig ay nagdadawa ng muling pagsilang, isang bagong pagkakataon upang maunawaan at lumago. Ang pakibig ay hindi isang bagay na hinahanap natin,
at iyo ay isang bagay na nakakayak kapag inaalis natin ang ilang bahagi ng ating sarili, mga bahagi na hindi na nakakatulong sa atin. Ito ay isang salamin ng walang hanggan na nananahan sa loob natin. Madaling isipin na ang pag-ibig ay isang hadlang, kapag sa katotohanan ito ang puwersang nagtutulak sa ating pasulong. Ang dakilang puwersang ito ang kalikasan ay parang isang nagniningning na bituin sa malawak na kalangitan ng iyong buhay. Palaging naroroon, kahit na hindi ito nakikita. Ito ay isang gabay sa iyong paglalakbay, isang guro sa mga madidilim na sandali at isang presensya kapag iniisip nating naksa tayo. Sa malalim na salaysay na ito, kung saan ang bawat sintomas ng pagdurusa ay nagbibigay daan sa isang mas malinaw na pag-unawa sa kung ano talaga ang ibig sabihin ng umibig at mahalin, mayroong isang nakabibighaning katotohanan na dapat matuklasan. At ito ang pagbubunyag na pagkatapos ng pinakamalaking apoy, ang natitira sa atin ay ang tapang na muling bumuo, upang lumikha hindi lamang ng isang bahay, kundi isang tahanan pa sa puso. Kaya, mahal na kaluluwa, kapag dumating ang pag-ibig, huwag itong katakutan. Hintayin ito, damhin ito, yakapin ito, hayaan itong sumiklab kung saan ito, dapat sumiklab at payagan itong sindihan ka, kung saan hindi mo kailanman inisip na maaari kang magningning. Sapagkat, sa init ng pag-ibig, matatagpuan mo hindi lamang ang muling pagsilang, kundi ang kalayaan na maging tunay na ikaw. At sa gayon, mga mahal, kung ang mensaheng ito ay umuugong sa iyo, hinihimok kita na isulat ang tinatanggap ko ang pagbabago ng pag-ibig sa mga komento. Ibahagi ang iyong mga kanasan, sapagkat ang pagkakaroon ng kanasang ito sa puwersang ito ay isang pinabuting kanasan kapag ito ay ibinabahagi sa mga kapwa kaluluwa. Yakapin Ange Darating 4, 3 sources. Mahal na kaluluwa, patuloy tayong naglalakbay sa landas kung saan ang pag-ibig ay hindi lamang isang damdamin, kundi isang estado ng patuloy na pagbabago at pagtuklas sa sarili. Nasa puso ka ng isang matinding emosyonal na pagbabago, isang daan na pinapaving ng mga hamon, tapang, at sa wakas, ginhawa. Bawat hakbang na iyong ginagawa ay simbolo ng iyong determinasyon na hindi lamang mabuhay, kundi umunlad sa gitna ng mga apoy ng pag-ibig. Isipin ang pag-ibig bilang isang kontroladong apoy. Sa kalikasan, ang mga apoy na ito ay nagsisilbing linisin, mag-renew, at magbukas ng daan para sa mas masigla at magkakaibang pamumuhay. Ang pag-ibig ay maaaring kumilos sa parehong paraan sa iyong buhay, sinusunog ang mga damo ng pagdududa at takot, habang pinapakan ang mga ugat ng malasakit at tag-unawa. Ang takot, bagaman likas, ay madalas na nagtatakit sa ating pananaw sa mga benepisyo na maaring dalhin ng apoy ng pag-ibig na ito. Ngunit hindi lang iyon. Mayroon pang mas malalim na nangyayari. Sa gitna ng pagbabagong ito, nagsisimula kang mapansin ang maliliit na pagbabago sa loob mo. Mahil ang iyong pananaw sa pag-ibig, na dati ay nakatuon sa mga perpektong ideal, ngayon ay lumalawak upang tanggapin ang mga kulay ng imperpeksyon na talagang bumubuo sa kagandahan ng isang tunay na puso. Ang pag-ibig na ito ay ang spark na nagbibigay liwanag sa mga madidilim na lugar, sa mga sulok ng kaluluwa na madalas nating iniiwasang tuklasin. Ang mga sugat ng kaluluwa, tulad ng mga pader sa iyong puso, ay hindi nagiging peklat, sila ay nagiging mga bintana sa isang bagong liwanag. At sa pamamagitan ng mga bintanang ito, nasasaksihan mo hindi lamang ang iyong sarili, kundi pati na rin ang pag-ibig na nagre-reflect sa ibang tao. Ang mga refleksyong ito ang nagbibigay daan sa iyo, upang makita ang pag-ibig sa ilalim ng bagong liwanag, na pagtatanto na ang iyong lakas ay nasa kahinaan, at ang iyong kagandahan ay nasa pagiging totoo. Gayunpaman, mahalaga na ang paglalakbay na ito ng pag-ibig ay maging isang paglalakbay din ng pag-alaga sa sarili. Sa bawat hakbang, igalang ang iyong sariling damdamin, respetuhin ang iyong mga hangganan at bigyan ang iyong sarili ng kinakailangang espasyo upang lumago. Napansin mo na ba na ang ilang mga pagkakataon sa iyong buhay ay hindi lamang mga pagkakataon? Mahil ang mga synchronicity na ito ay ang wika ng universo. Walang iba kundi isang banayad na kumpirmasyon na ikaw ay eksaktong nasa lugar kung saan dapat ka. Habang ang kwento ng pag-ibig ay patuloy na umuusad, may mga sandali ng sakit, syempre, ngunit sinundan ng ginhawa ng pag-unawa at pagtanggap sa mga landas na tinatahak ng pag-ibig. Sa pamamagitan ng prosesong ito, isinisilang ang kasiyahan, hindi lamang sa mga sandali ng saya kasama ang ibang tao, kundi sa tahimik na kasiyahan na nagmumula sa kaalaman na ikaw ay naging totoo sa iyong sarili. Ito ay isang regalo na ibinibigay ng pag-ibig, ang biyaya ng personal at emosyonal na integridad. Mahal na kaluluwa, ang mensahe na nais ng mga anghel na matanggap mo ngayon ay isa ng pag-asa at pagtanggap sa harak ng hindi tiyak. Dahil ang ating naranasan ay hindi lamang tungkol sa pagmamahal sa ibang nilalang, kundi sa pagpapalawak ng kakayahang iyon upang isama ang iyong sarili at ang mundo sa paligid mo. Habang ang mga damdamin ng pag-ibig ay lumalakas, ang salaysay ng iyong buhay
ay nagbubunyag ng mga bagong layer ng katotohanan, mga lalim na hindi pa natutuklasan ng isang matatag at malikhain na espiritu. At pagkatapos, ano ang susunod? Ang daan ng buhay ay puno ng mga pagpipilian at posibilidad, at ang pag-ibig ang mapa na gumagabay sa atin. Enggayon, higit kailanman, mahalaga na payagan mon magpatuloy na may tapang katatiwala, na alam na ang pag-ibig ay sumisiklap ng hindi sumisira, nakapoy ng hindi nasusunog at nagbabago ng hindi bumabasak. Ang pagsasama ng MGA may titingging karanasang ITOU ay nagiging isang mas malawak na pakunawa esakan ano ang tunay na pagmamahal, hindi bilang isang simpleng echo ng MGA walang layman na pangako, kundi bilang isang masiglang patotoo ng isang buhay na nabuhay ng buo. Kan ang mensaheng ito ay umuugong sa no? Mahal na kaluluwa, isaulat sa mga komento, nagtitiwala ako sa sayaw ng pag-ibig, 4-3 source. Hayaan mong keng iyong mga salita ay magbigay inspirasyon sa iba na hanapin at matuklasan ang kanilang sariling mga katotohanan sa landas ng pag-ibig. At kung nagustuhan mo ang video na ito, I like at mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang mga nilalaman na nagbibigay liwanag at nagagnay. Salamat sa pagiging kasama namin sa paglalakbay na ito, at umaasa kaming makita ka sa susunod na video. Mahal na kaluluwa, habang naglalakbay ka sa malalim na pananaw tungkol sa pag-ibig at mga komplikasyon nito, naunawaan natin na ang akto ng pagmamahal ay sa kaniyang sarili, isang mundo na napapalibutan ng mga misteryo at mga pagbubunyag. Sa yuktong ito ng mensahe ng mga anghel, nahaharap tayo sa isang universal na katotohanan. Ang pag-ibig ay ng apoy na nagbibigay lawanak, nagpapadalisay, at sa huli, gumigising sa ating pinakapayag na kakaniyahan. Dito na ring anwan ang pangunying sakit na pag-ibig, tulad na maabonan na papungsama bagong lupa at puno na pag-asa. Ang kasiyahan, sa makatuwid, ay hindi lamang na sa tagumpay ng ibinahaging pag-ibig, kundi sa paglalakbay ng sariling pagtuklas na kaniyang dinadala. Ang ating bubuksan ngayon ay lumalampas sa romantikong pag-ibig, humuhukay ng mas malalim sa ating sariling mga patong, hanggang sa matagapawan natin ang pag-ibig para sa ating sarili. Kapag tinitingnan natin ang pag-ibig bilang isang katalista ng pagbabago at paglago, nagiging malinaw na marami sa mga bagay na tinatanggihan natin harapin ay tiyak na iyon ang kailangan natin kilalanin. Maaring sanay tayong protektahan ang ating sarili, panatilihin ang mga pada na matibay upang maiwasan ang mga paso. Ngunit sa pamamagitan ng mahinahong pagharap sa mga apauwi, natutuklasan natin ang ating tunay na lakas. Napansin mo na ba kung paano ang paunang spak na ilang pagkakibang ay nakapoy na maapoy na pag-unawa at panglang sa isa to isa? Dito sumisikat ang mahika ng pag-ibig sa kaniyang pinakapayak at hindi matitinag na anyo. Ang mga hama na hinaharap natin sa mga sitasong puno ng pag-ibig ay nagsisilbing mga salamin para sa ating saraling kaluluwa. Ang sere ng mga karanasang puno ng pag-ibig na iyong dinaranas ay kumikilos bilang mga tahimik na guro, at baateral na natutunan ay nakukit sa puso bilang isang gaitang pag-ibig. Ang pag-ibig ay gumagabay sa atin sa mga landas na madalas nating hindi naunawaan, ang gunit nagapapakain sa mga bahagi ng ating kaluluwa na natutulog. Ngayon, mahal na kaluluwa, isipin mo ang iyong sarili sa isang malaking espiritual na aklatan kansaan ang bawat paglalakbay ng pag-ibig na iyong naranasan ay pumupuno sa isang istante. Bawat libro ay sang kwento ng pagbabago, pagtitiis, at tagumpay. Huwag matakot na mulin buksan ang librong iyon. Sumishit, mulin tuklasin ang mga naivan at matutong muli. Ang paglalakbay na ito sa loob ay nagbibigay dan sa upang muling buuin ang iyong sarili sa iyong mga nasirang bahagi at yakapin ang kagandahan ng pagbabago. Ang pagbaba sa pamagitan ng pag-ibig ay nangganggang ng patanggap, hindi lamang ng ibang tao, kundi ng ating sarili bilang manilang na namamahan ng hindi perpetko. Sapagkat ang imperfeksyon na ITOU ang nagpapalabas sa atin na tao at tunay. Ang pagtanggap na ang pag-ibig ay hindi tuwid, kundi isang gulo ng emosyon, ay tumutulong sa atin na makatawid sa mga badyo sa loob gamit ang isang magkakaibang at matalas na emosyonal na kompas. Ang mga bagay na sinimulan ng pag-ibig sa loob natin ay hindi nawawala, patuloy itong umuugong, nagiging sanhi ng mga echo na lumalampas sa kaniyang pinagmulan. Tanungin ang iyong sarili,
ano an handekong bitawan upang payagan an pakibik na magbigay ng bagong kliwenag sa aiken. Ikaw ay tinatawag na pakawawań an MGA paguhuzga, bitawan an MGA lumang paniniwała, ate yakapin an hingi alem na may MGA nakabukas na bysig ate isang pusong puno ng pakasa. Marahil, sa paggawa nito, matutuklasan emo ng mga panloob na tanawin na hindi emo kailanman naisib natuklasin. Habang ang mensahe ng MGA Angel ay umabot sa kanyang huling kanlungan, ang pakunawa na ang pakibik ay parehong apouwi at kanlungan ay tumitibay. Ang dobleng kalikasan ng pakibik ang talagang nagepea pabihis dito, isang tiyag na kasama sam gea paglalagbay ng sariling paktuklas et isang tapad na hamon sam gea sandali ng paktutol. Ang pakibik ay isang palala na palagi tayong naghahanap sa ating sarili, sa ating mga kakayahan, sa ating tunay na kakaniyahan. Sam gea sandaling kito, natutuklasan natin ang mga tunay na haplos sam gea mensahe na ipinapadala sa atin ng universo, puno ng mga pangako ng pakasa, paglago, et pagbabago. Et ngayon, mahal na kaluluwa, kaneng mensahen kito ay umuugong sa no et sa iyong realidad, isaulat sam gea komento, tinanggap kao ang makapangyarihang pagbabago ng pakibik. Bahagi ang iyong mga karanasan sa mga komento. Tandaan, ang pagibik ay lumalaki kapag ito ay ibinabahagi. Zvlag tauvesh tut jab grugt zvu. Za minus pelvtidla minus ilzjob on tezda uidlek emst od zau uljajot utejeć minus zgab za utržlitik. Salamat sa pagiging bahagi ng paglalakbay na ito, magkikita tayo sa susunod na mensahe. Mahal na kaluluwa, habang umabot tayo sa rurok ng mensahen kito, naiskon maglaan tayo ng sandali upang talagang maramdaman kan ano ng ibig sabihin ng pakibik, sa lahat ng malawak et ibate ibang anyo nito, para sa iypsilono. Ang pakibik ay ng ugnayang nakuugnay sa atin sa esenzia ng kansino tayo et, sa parehong koras, sa hindi mabilang na bersyon ng ating sarili na nasa proseso pea ng paktuklas. Ikaw ay nalulubok sa isang kwento na hindi lamang may lugar sa nakaraan, kundi umabot sa kasalukuyan at umabot sa hinaharap, tulad ng isang tuloy-tuloy na sinulit ng mga katotohanan at paktuklas. Ang pakibik, tulad ng isang apoy na palaging buhay, ay nagbibigay ng init kahit sa pinakamalamig na sandali ng ating pakiral. Ito ang balabal na bumabalot sa atin at nagtutulak sa atin pasulong, kahit natila walang malinaw na dan na nakikita. Mayroon kang kailangang malaman, bawat sandali ng pagdududa et tensyon na iyong naranasan sa paghahanap ng pakibik ay hindi nasayang. Bawat luha, bawat engiti et bawat tahimik na kilos ay hindi matutumbasang nakambak sa emosyonal na tapiserya na ngayon ay bumabalot sa iyong puso. Et, sa pakugnay na ito ng mga emosyonal na sinulit, nakatago ng mga aral nalampas sa mga simpleng konsepto ng pakibik, sila ang mga hindi nakikitang haligi na bumubuo sa iyong panloob na mundo. Isang aspeto ng pakibik na madalas na nananatiling na sa likuran, ngunit mahalaga, ay ang kakayahang magpeatavat hindi lamang sa iba, kundi sa ating sarili. Ang magpatavad ay nangangahulugan magbukas ng espaço para sa patuloy na paglago et pagtanga PNG at sariling gain perpeksyon. Sa et passing ito, muling matatapon mo ang iyong sarili, nang walang mabigat na repasisi at papbibang. Mahal na kaluluwa, nagtataka ako kang kailan kahuling huminto upang kisalang-kalang na ang mga hamon sa pakibik ay maaring, sa katunayan, mga nakatagong pagkakataon upang linanjin ang katatagan. Sa huli, sa bagyo ang karakter ay tumitibay, ang karunungan ay lumalalim at ang kabuuan ay nahahayag. Sa gitna ng emosyonal na badyonakan minsan ay ipinapataw ang pakibik, naroon ang pagkakataon na magising sa isang mas malakas at mas kumpletong sarili. Marahil ngayon ay nararamdaman emo ang isang lumalaking ginhawa, isang kasiyahan sa pagtingjin sa mga piraso ng emosyonal na palaisipan na sa wakas ay nagkakasya. Nagsisimulakan maunawaan na ang paglalagbay ng pakibik ay kaizeng yaman at komplikado ng MGA emosyon na ay tiyo ay nakudyok. Ang pagtanggap na ito ay nagdadala sa no ng kapayapaan, isang kapayapaan na nagmumula sa kalaman na hindi kanaksa, dahil sinasamahan ka ng iba pang mga manlalagbay sa parehong dan at ng mga espiritual na gabay na malapit na nagmamasit sa no. Habang patuloy mong nilakabi ang matubit na repak-ibit, puno na zema hindi kilalang agok at hindi inasang alon, lazing matiwan sa iyong kakayang matmaniba ng may bizaya at tapang. Sapagkat,
Mechal na kaluluwa, ikaw ay parehong manlalagbay ate an angkan enge iyong serelin puso. Binibidyang gin enge pakibik na an paglalagbay, ay kasingalaga enge destinasyon na naabot. May mgea sandalina, sa katahimikan enge iyong pagkatao, mapapansin mong eng pakibik ay hindi isang wakas, kundi isang mabagalet patuloy na pagkatuklas. Ang kaalamang ay tiyo ay ginagawang bukas ka esa pakibik esa kanyang meramen anyo, tinatanggap ang leha enge mayroon ay tiyo. Ang sakit, ang ginhawa ate, esa wakes, ang kasiyahan. Nawa ang mensahe enge mga angel ay samahan ang iyong mga araf, pinapagana ang iyong espiritu esa mga katotohanan enge pakibik na hindi kailanman humihinto, kundi palaging nagwalakat esa isang tuloy-tuloy na hagbang enge pagbabago. Engayon, mechal na kaluluwa, kan ang mensaheng ay tiyo ay tumama esa iyong puso, ipahayak ang iyong bouzez. Isaulat sa mga komento, ako eng arkitekto enge pakibik sa aking buhay. Payagan mong lumago ang katotohanan ito sa lupmuntak. Eng iyong kontribusyon sa pamamagitan enge pakibik ay hindi kailanman magiging walang kabuluhan, sapagkat sa pamamagitan enge pagbabahagi, maging samgea komento o samgea aksyon eng pakibik na ito ay nagniningning ng matindi, nagbibigay lawanak samgea madilim na sulok enge ating mga buhay. Kung naramdaman mong ang mensaheng ito ay para sa iyo, ay like, ibahagi at mag-subscribe sa aming channel, para sa higit pang mga sandali ng inspirasyon. Salamat sa pagiging kasama namin at sa pagpapahintulot na ang mensaheng ito ay yumuko patungo sa iyong puso. Bilang paalala na ang pag-ibig ay palaging nakakahanap ng daan pauwi. Hanggang sa muli, at naway patuloy kang makatagpo ng pag-ibig sa bawat araw na lumilipas. Mahal na kaluluwa, habang sumisid tayo sa pagtatapos ng siklo ng mga pagninilay-nilay tungkol sa pag-ibig, tayo ay nalulubog sa isang katahimikan na tanging ang ganap na pag-unawa lamang ang makapagdadala. Nakapunta tayo sa isang punto kung saan ang lahat ng kaanasan, mabuti man o masama, ay nagtatagpo upang lumikha ng isang masalimut na tela ng mga kahulugan. Ang pag-ibig, sa lahat ng kanyang anyo, ay talagang ang puwersa na nagtutulak sa atin pasulong at nag-ugnay sa atin sa lahat ng nakapaligid sa atin. Sa paglalakbay na ito ng emosyon, natutunan mong mahalaga ang pagpapahintulot na ang apoy ng pag-ibig ay dahan-dahang sumiklab, na nagbubunyag ng mga patong ng kung sino ka talaga. Bawat spark ng sakit ay may potensyal na maging apoy ng karunungan. Bawat luha ay maaaring magbigay buhay sa paglago ng isang bagong bulaklak sa hardin ng iyong kaluluwa. Kung itinatago natin ang esensya ng kung ano ang pag-ibig, tayo ay nagiging kakayahang maunawaan na ang tunay na kapangyarihan ay nasa pagbibigay, sa pagtanggap at sa pagdiriwang ng ating mga imperpeksyon. Sa pagtingin natin sa nakaraan, napagtanto natin na bawat bagyong emosyonal na hinarak ay humabi ng mga bagong hibla ng katatagan sa iyong puso. Pinatibay ito upang haapin ang mga hinaharap na hamon ng may hindi matitinag na tapang. Maaari kang makahanap ng kaaliwan sa ideya na ang mga kanasang ito ay hindi na sayang, kundi mga mahalagang aral na nagpolish sa iyong kaluluwa. Inihahanda ito para sa isang mas malalim, mas tunay na pag-ibig. Ngayon, kapag tumingin ka sa iyong sarili, gawin ito sa mga mata ng lambing at pasasalamat. Yakapin ang bagong bersyon ng iyong sarili, na lumitaw habang sumasayaw sa mga apoy ng pag-ibig. Isang bersyon na ganap na may kamalayan sa halaga ng iyong mga damdamin, ng iyong boses at ng iyong natatanging presensya sa mundo. Ito ang pundasyon kung saan isusulat ang mga bagong kabanata ng iyong kwento ng pag-ibig. Sa bawat bagong bukang liwayway, alamin na ikaw ay may kakayahang umibig, na umibig ng buo, na may pusong nasubok at napatunayan sa gitna ng mga laban ng panahon. Ang paglalakbay na ito ay nagtatampok ng napakahalagang kahalagahan ng pagmamahal sa sarili, bilang isang batayan, para sa anumang panlabas na relasyon. Paano natin tunay na maibigin ang ibang nilalang, kung hindi natin tunay na natutunan na mahalin ang ating sarili? Sa huling yugtong ito ng mensahe ng mga anghel, may isang panawagan pa sa iyo na buksan ang iyong sarili sa walang katapusang posibilidad na maaring ipakita ng tunay na pag-ibig. Payagan mong ang pag-unawang ito ay hindi lamang magbago ng iyong pananaw sa pag-ibig, kundi pati na rin ang iyong paglapit sa lahat ng iyong ginagawa. Nawa ang bawat interaksyon, gaano man kaliit, ay sumasalamin sa kagandahan ng iyong natutunan at sa integridad na iyong tinanggap. Ang pag-ibig ay isang pang-araw-araw na himala, isang regalo na nakabalot sa kasimplihan at lalim, na naghihintay na maipakita. Habang ang siklo ng pag-unawang ito ay nagtatapos, kami ay tiyak, mahal na kaluluwa, na ikaw ay may bagong lente kung saan mo nakikita ang pag-ibig, hindi lamang bilang isang kwento tungkol sa dalawang puso, kundi bilang isang pagdiriwang ng tunay at ganap na pagkatao. Huwag kalimutang ang pag-ibig, bagaman makapangyarihan, ay mayroon ding kahinaan. At ito mismo ang kahinaang iyon na ginagawang napakahalaga nito. Bago matapos, kung ang mensaheng ito ay umuugong sa iyong nararamdaman at pinaniniwalaan, isulat sa mga komento
ang pag-ibig ang aking lakas at aking pahingahan. Buksan ang iyong sarili sa mga kababalaghan ng umaga, na alam na ang kwento ng pag-ibig ay hindi kailanman nawawala, ito ay lumalawak, ito ay umuunlad at muling isinusulat sa libu-libong paraan. Ibahagi ang iyong mga kaanasan, at kung naamdaman mong ang mensaheng ito ay nagdala ng bagong pag-unawa, ay like at mag-subscribe sa aming channel upang patuloy naming maibigay sa iyo ang mga nilalaman na nagbibigay inspirasyon at nagpapayaman. 3 source. Salamat sa pagsama sa amin at sa pagdadala ng liwanag ng mensaheng ito sa iyong araw-araw. Hanggang sa muli nating pagkikita, mahal na kaluluwa, at nawa ang pag-ibig ay patuloy na maging kumpas na nagtuturo sa iyong landas.